naalala ko, nung time na joyride driver pa ako sa Pilipinas. Nagbakasyon kasi ako noon. Ngayon, nung time na wala akong trabaho is joyride ang naisip ko na pagkakakitaan. Kasi iniisip ko dati mas madaling kumita sa joyride. Pero hindi ko iniisip yung delikado na pwedeng mangyari sa akin ng mga oras na yun. Sa totoo lang, malaki ang kita sa joyride kapag hindi mo pa kino-compute yung pinakakabuuan ng kita mo. Kahit mag-grind ka ng buong araw, minsan 16 hours akong bumabiyahe, 18 hours, minsan nga 24 oras, lalo na kapag may pumasok at naabutan ka ng 6 AM ng umaga. Ang hirap kasi nung mga time na yon, na-aksidente ako. Tapos yung pasahero ko is anak pala ng doktor. Ngayon, nung na-aksidente ako, dugo-dugo yung mga ano ko, pre, yung mga katawan ko. Ang dami kong dugo sa hita ko, sa braso ko, punit yung uniform ko. Tumalsik ako, binangga ako ng Chinese. Tapos nung mga oras na yon, patawa-tawa lang yung nakabangga sa akin. Bago pa yung sasakyan niya, as in kaka-release pa lang ng sasakyan niya. Wala pa siyang plaka. Nalaman-laman ko, tol, wala siyang lisensya. Tsaka anak siya ng businessman ng Chinese. Pagdating namin dun sa presinto, yung akala ko na kakampi sa akin ay pulis. Nawiglat lang ako ng saglit. Nawala lang ako ng saglit dun sa opisina kasi lumabas ako noon nung time na yon. Tol, alam nyo, nag-iba na yung senaryo nung kwento. At parang ang nangyayari is parang ang pulis ay kumakampi na dun sa mayaman na Chinese. At na-realize ko ng mga oras na yon na sa Pilipinas pala, kapag wala ka talagang pera, walang aagapay sa'yo. Tapos, walang ibang tutulong sa'yo